Paalala po sa mga gustong magtrabaho sa abroad, mag-ingat po kayo dahil isa na namang recruitment agency sa Maynila ang ipinasara ng DMW dahil sa illegal na gawain at naniningil pa ng malaking referral fee. Si Luisa Erispe sa detalye. Nagsagawa ang Department of Migrant Workers ng surprise inspection sa isang maliit na opisina na ito sa Santa Cruz, Maynila na illegal umanong nagre-recruit ng mga sea-based overseas Filipino workers. Pagdating ng DMW sa lugar, umiiyak pa ang ilang dinatna ng mga tauhan. Sinubukan ding makiusap ng isa sa mga umano'y manager sa opisina sa DMW sa telepono. Sasara po natin tong ano nyo ma'am. Tsaka syempre hindi na po ako pwedeng mag-refer to mag-recruit po or mag-recruit po ng mga workers po papuntang abroad po. Ganun ma'am. May dumating din na isang babae na nagpakilala na manager umano siya sa opisina. Sinubukan pa niyang lumusot at sinabing hindi sila illegal recruiter. Naghugas kamay pa ito at sinabing hindi naman sila naniningil ng malaking referral fee. Hindi po kami illegal recruiter kasi kung illegal recruiter kami, syempre may sarili kaming mga tao na pinapaalis. Hindi po. We are just referring sa mga offices. Yun. Inaamin namin po yun. Referral fee lang naman. Kumbaga parang nagbayad ka lang naman po ng 200 pesos, referral. I-refer nyo na sila Opo, sila na po, wala na po kaming kinalaman. Kaya pag sinabi nga namin, pag na-refer na namin kayo, wala na kaming sa inyo. Hands off na kami. Pero kahit naman todo apela ang mga tauhan ng opisina, hindi pa rin umubra ang kanilang reklamo sa DMW. Agad silang ipinasara dahil sabi ng DMW, klarong paglabag pa rin umano ang modus nilang pagre-refer ng mga OFW sa mga lehitimong recruitment agency dahil labag ito sa batas. Lumabas din sa mga statement na nakalap ng ahensya na mula sa mga biktima ng opisina na naniningil pa ito ng 80,000 pesos bilang referral fee. Nagsagawa tayo ng surveillance operations. From the surveillance operations, yung mga undercover operatives naman natin ay inengganyo din na mag-apply sa kanila. So positive na nagre-recruit nga itong mga ito. At ang sabi nga nila, sa pag-amin nila kanina, i-refer naman nila sa mga lisensyadong ahensya para makapagtrabaho. So it's a clear case of illegal recruitment. Imbis naman na show cause order, diretso kaso na agad ang isasampa sa may-ari ng opisina dahil simula Agosto pa, minamanmanan at iniimbestigahan nila ang opisina. Nanawagan naman ang DMW sa mga nabiktima ng opisina na lumitaw at magreklamo dahil patong-patong na parusa din ang matatanggap ng mga empleyado at may-ari ng opisina sakaling mapatunayan silang lumabag. Yung multa ho nito, siguro baka kayanin naman nila, ilang libo lang din naman ho yung multa. Tapos pero minsan maabot din ho ng milyon, depende ho. Baka minsan kasi baka maitawid ng trafficking. Pero yung offense mismo, pag large scale o kaya po syndicated, maaari ho itong magkaroon ng pagkakakulong ng habang buhay. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.